namin kayong makilala sa oras na ito. Okay po? So ngayon po ay bago po tayo dumako sa ibang bahagi ng ating gawain, tayo po muna ay mag-aaral ng ating lesson proper. So pag-aaralan po natin, ano po ba ang tawag sa ating mga BBS director, main teacher, assistant teacher, at the same time, yung ating mga student. Pero bago ang lahat, alam ko, pagod kayo, pero hindi, mga teacher hindi napapagod. So ngayon, magkakaroon muna tayo ng energizer. Okay? Sino gusto maglaro? Wow, ang lakas ng palakpak nila. Grabe. Woo! Yeah! Okay, madali lang naman to. Ang ating lalaroin ay yan, Bible Math Quiz. So, tiyatawagan ko ang aking assistant teacher, si Teacher Maymay at si Teacher Bianca para i-guide kayo sa ating gagawin. So, kailangan ko ng 2 grupo. Bawat po ay mayroong 5 members. Yan. Sige po, may prize po ito. Huwag po kayong mag-alala. Sige po. Ayun sila ate. Anong church po nyo? Ano po pangalan ng church nyo? Ha? Ano po? Tayo ay magandang simbahan. So, pwede po bang tayo po tayo para po makapag-participate po tayo. Tay, magandang simbahan. Wow! Mukhang maganda din yung mga tao doon Oo daw. So, yan. Ibang church po. Wala po bang ibang church dyan? Sige po. Ayun. Ano pong church nila? Nazarene. Okay po. Madali lang naman po itong lalaroin natin. It's a Bible Math Quiz. So, may tanong po dito. Meron pong isang question at naglalaman po siya ng equation. So, i-interpret nyo po siya through numbers. So, Teacher Maymay, pakibigay po yung mga numbers sa kanila. And Teacher Bianca, pakibigay po yung mga numbers. So, may mga numbers po dyan. May mga plus sign, minus, multiplication, and division, at mayroong equal. So, yung isang tanong po ay kailangan yung i-interpret by number. Pero, ang question po is about Bible. So, halimbawa, sige, bigyan natin, trial muna tayo. So, race to 3 ang unang makatatlong panalo, siya ang may prize. Okay? Siyempre, may prize tayo. Hindi pwedeng mawawala yung prize. So, trial po muna to. Question number 1. Sige, question number 1. Hey, question number 1. Ay, pinakita na yung sagot. So, what is the answer when you take the number of commandments given by God to Moses on Mount Sinai and subtract the number of demons Jesus drove out of Mary Magdalene? So, kailangan nyo po siyang kailangan nyo po siyang interpret by number. So, pwede pong magbasa ng Biblia. So, makita nyo po dyan, meron po dyan Bible verse. Exodus 20 verses 1 to 17 and Mark 16:9. Doon po makikita yung sagot. Sige, trial lang naman po yan. So, nag-gets nyo na po ba? Nag-gets nyo po ba? Okay, trial lang po yun trial lang po to. Nag-gets nyo po ba magandang simbahan? Okay. Ito na, game na to Game na po to. Next question. What is the answer when you take the number of named children of Adam and Eve and multiply by the number of times Peter denied knowing Christ? So, ilan daw po yung anak ni Adam and Eve? At i-multiply daw po kung ilang beses dininay ni Peter si Jesus. And yung sagot. Sigaw nyo po yung grupo nyo pag may sagot na kayo. Nazarene, okay. Tama po ba? 3 times 3 equals 9. Patingin nga po ng sagot. Okay, tama. 1 point ang Nazarene Church. Okay, next question. What answer when you take the number of Psalms in the Old Testament and divide by the number of times Jesus calmed the storm on the Sea of Galilee? So, ilan daw po ang chapter ng Psalms? Then, i-divide kung ilang beses
ano, pinakalma ni Jesus ang dagat ng Galilea. So, ita times daw po, ay divide. So, divide, and yung sagot. Sige, pwede po magbasa ng Bible, or pwede po mag-calculator kung nahihirapan. 1 point na ating Nazarene Church. Pag may sagot na po kayo, pwede po yung isigaw yung inyong simbahan, pangalan ng simbahan. Okay? O mukhang may nakakaano? Ano? Meron pong sir. Sure po? Sure po ba kayo? Meron po si Jesus, hindi lang isang beses ang pagpapakalma ni Jesus sa Sea of Galilee, calm the storm. May dalawa pong senaryo yon. O, sinabi ko na yung sagot. Dalawang senaryo. Ha? Okay. Ano pong sagot? O, tignan natin kung tama ang sagot. Okay. 2 points. Okay, last na lang po kayo at mananalo na po kayo. Habol ating Taytay Magandang Simbahan. Next po. Next question. What the answer when you take the number of Jacob's sons and add on the number of pieces of silver given to Judas Iscariot to betray Jesus? Oh. Jacob's son, then add sa pieces of silver na binigay kay Judas to betray Jesus. Ilan ba yung anak ni Jacob? Mapapasubo tayo sa mathematics, di ba? Sige, sigaw ang church kung may sagot na. Ayan na, mukhang mayroon na. 30. Sigaw. Taytay Magandang Simbahan. Ano sagot? 12 plus 30 equals 42. Okay, tama. Okay, 1 point ang Taytay Magandang Simbahan. Okay, next question. What's the answer when you take the number of Jacob's wives and concubines and multiply with the number of book in the New Testament? So, ilan po ang asawa ni Jacob and imumultiply po sa books ng New Testament? Sige. Ilan kaya? Mayroon na akong sagot. Okay, tignan natin kung tama. Sagot. Mali po. Okay, dahil nakita ng sagot, next question po tayo. New Testament po. Okay, dahil 2 points po sila na po ang panalo. Sige, maraming salamat po. Pwede po pag-ibigay ang kanilang prize. Yan, yung prize po nila. Okay. Yan, maraming salamat po sa ating participation. Nawa ay nag-enjoy kayo. Yan, mukhang nabuhay yung mga ugat sa utak natin. So, maraming salamat po. Ngayon po, itadako na po tayo sa ating lesson proper. Yan, dadako po tayo sa ating lesson proper. So, sino po dito ang bago pa lang po magkakandak ng BBS? Ayun, marami. And sino po dito ang almost 10 years pataas na nagkakandak ng BBS? Okay, madami din po. So, ngayon po ay, hindi po tatalakayin, who are we? Sino po ba tayo? Ano po bang tawag sa atin? BBS Director, Main Teacher, and Assistant Teacher. And tayo po
po ay, sino po dito ang BBS Director? Taas po ang kamay ng BBS Director. Yon. Kayo po ay tatawaging ambassador. Pakiulit nga po. Yan, ambassador. So ano po ba trabaho ng BBS Director? Ang BBS Director po ang magsisilbing mag-organize, magpaplano at magdadala ng buong program ng ating BBS. At the same time, siya din po ang magbibigay ng evaluation para magkaroon ng improvement sa susunod na taon na darating na BBS. So mahirap po ang gawain ng isang BBS Director, kaya hindi po biro ang mag-conduct ng BBS, lalo na't ikaw yung BBS Director kasi lahat ng bagay dapat maipoprovide mo and kailangan planado lahat mula sa pagbabudget, sa paggawa ng tema, sa pag-engage ng mga teacher na magtuturo. Mahirap na po yun. So, salud po tayo sa ating mga BBS Director. So, next po, ang ating main teacher. Sino po dito ang main teacher? Yan, ito yung mga teacher na inugat na sa pagtuturo sa Sunday School. Sino mga inugat na? Ang daming inugat na. Bihira ah. So, tatawagin po kayong imitator. So, imitator, so ang teacher po ang magsisilbing, ang imitator or main teacher ang magsisilbing leader ng isang grade. So, lahat ng bata ay sa kanya siya ang magsisilbing role model. So, we must careful po sa lahat ng kilos po natin as a main teacher kasi po, from the imitator, gagayahin po ng mga bata kung ano po yung nakikita nila sa atin. So, yan po ang tawag sa atin, imitator. At para naman po sa mga assistant teacher, sino po dito? Ang assistant teacher. Yan, kayo naman po ay tatawaging nating sidekick. So, ano po tawag sa inyo? Sidekick. Okay. Ang mga assistant teacher po ay sila naman po yung magiging, katulong ng main teacher. Halimbawa, si main teacher may kailangang gawin, walang may iwan sa mga bata. So si assistant teacher ang magsisilbing magbabantay. So yung ang gawain ng assistant teacher, tatawagin po kayong sidekick. So ngayon po alam na po natin kung anong tawag po sa atin, no? BBS Director, main teacher, and assistant teacher. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating mga student. Ano naman po ang tawag sa ating mga estudyanteng tuturuan? So, sa beginner class po, sino po dito nagtuturo ng beginner class? Ages 3 hanggang 6. So, ito po ay mga nursery kinder kung tawagin. At tatawagin po natin silang proselyte. Pakulit nga po. Proselyte. Okay, ang proselyte po ay makikita po natin doon sa building, sa room 201. So, ang proselyte po o yung mga beginner, age 3 to 6, sila po yung mga batang gustong mag-explore. Mahilig silang mag-explore. Lahat ng kaya nakikita, parang gusto nilang gawin. And sila din yung mga tipong mga batang mabilis mainip. So, kailangan lagi po tayong may baong candy or di kaya mga pang-aliw sa kanila, mga laruan, pwedeng ibigay sa kanila para po tumahimik po sila kasi mga bata po yan. Yung yung expansion po ng attention nila, maikli lang po, kaya mabilis po silang mainip. Kaya kailangan, meron po tayong bao na pwedeng pang-aliw sa kanila kung tayo po ay beginner's teacher. So, dako naman po tayo sa ating Children 1. Ang ating pong Children 1 ay ages 7 hanggang 10. So, sino po dito ang nagtuturo ng Children 1 or yung grade 1, 2, 3, and 4? So, ang estudyante nyo po ay tatawagin nyo expectator. So, ito po, kayo po ngayon ay nasa expectator class, ang grade 1 to 4 class. So, ang grade 1 to 4 class naman o spectator, sila naman yung mga batang napagsasabihan na kasi medyo may understanding na sila. At medyo madaling pagsabihan, syempre mahilig sa laro at mas hyper. So, yan yung mga batang takbo ng takbo, mahirap sawayin. So, kailangan ng mahabang pasensya teacher sa mga batang ganito. So, next po, ang ating pong Children 2 and Youth. Dito po sa church namin ay sinama na po namin ang grade 5 at grade 6 sa mga youth. Kasi po, doon na, paano po sila, parang papunta na po sila ng teenager. So, doon sinama na po namin sila sa youth ministry. So, Children 2, tatawagin po natin silang portrayer. Ito po ay ages 11 and above. Hanggat wala ka pang asawa,
portrayer ka. So, di ba? Kahit ano ka na, 25 years old ka na, wala kang asawa, pwede ka pang sumama sa BBS. So, sila naman yung mga kabataan na marunong, medyo may ano sila, may shy na sila sa sarili nila kasi matatanda na sila, medyo matatanda na sila. At mahilig makihalubilo. Yun yung maganda sa kanila. Mahilig sila makihalubilo sa mga hindi nila kakilala kasi they want to communicate each other. So, yun po ang ating mga estudyante. So, ngayon naman po, dadako po tayo sa ating tema. Siguro, nagtataka po kayo, bakit be like Jesus? Di ba nagtataka bakit be like Jesus? So, ang ating pong tema ay be like Jesus. It's a program that encourages children to learn and grow by faith, by following the example of Jesus. So, hindi po natin gagawing literal na susundan natin kung anong ginawa ni Jesus. Kaya ba natin magpakain ng 5,000? Kaya ba natin lumakad sa tubig? Hindi po. So, gagayahin po natin yung karakter ni Jesus. Yung paano siya magmahal, paano siya magpatawad, paano siya magkaroon ng compassion sa mga tao. So, yun po ituturo natin sa mga bata na dapat mayroon po tayong ganun karakter. So, and the same po, bakit nga ba sa taon na ito ay napili natin ang tema na Be Like Jesus? So, always remember po sa lahat po ng ating BBS Director, pag gagawa po tayo ng tema, dapat po pinag-iisipan po natin. Hindi po basta, ay ito na tema natin. What is the purpose of your BBS? Bakit yun yung tema nyo? So, lagi po natin tandaan, dapat may purpose yung tema natin para mas mainggan yung mga bata, mas mainggan yung mga teacher na magturo. So, then, as a Christian, especially as a teacher, it's very important to be like Jesus, to imitate Christ's character from the word imitator. As a main teacher, gagayahin po ng bata kung ano po nakikita sa atin as a teacher. So, we must good example sa mga mata ng mga bata. So, ayan po bakit po be like Jesus ang ating tema ngayong taon. At ngayon po, pwede ba tignan niyo po yung paligid niyo? Yan, marami kayo nakikitang colors, marami kayo nakikitang iba't ibang design, marami po kayo nakikitang mga materyales. Siguro nagtataka kayo, saan nabili yan? Paano ginawa yan? Diba? Ngayon po, ituturo po namin, i-discuss po namin sa inyo, kailangan ba natin gumastos sa mga room decoration? Kailangan ba natin mag-recycle? Ngayon po ay tatakil po sa atin yan. So, may I call Teacher Angie and Teacher Maki para sa ating room decoration.